no? Ngayon, ito pa, no? Isa pang advice na medyo parang tantyahan, no? Iba yung medyo mas ano yung parang pag naranasan nyo ba, ang panahon pag-aralan nyo rin. Halimbawa, yung sabungan na pupuntahan nyo, parati pala parati palang maulan, maganon. So, or yung moisture talagang napuntahan nyo na, talagang nasa 90 parati. Ang sikreto, yung manok nyo, dalhin nyo ng nasa sakto na agad yung moisture. No, nasa sakto na. Hindi nyo na kailangan i-dry up papapunta doon. Nasa sakto siya na medyo nasa side ka nga ng konti ng, hindi naman ng dry, pero nasa sakto lang. So, pagdating doon, mas advantage ka kumpara dun sa iba na kumbaga, kung babad sila sa tubig, mas lalo silang matubig. Kala nila sa pag-inom lang ng tubig, hindi po. Minsan, kadalasan, kaya rin po nagiging madugo ang manok dahil po dun sa hindi naman dahil sa sobra sa moisture na kinain na intake. Sobra yung moisture ng paligid. So, pag dinry ko na tong manok ko, parang ganun, iba-iba, sabi na, dinadry nila yung manok nila, di ba? Dinadry ko na tong manok ko, dry na to, bakit nung tinamaan, matubig pa rin? So, hindi lang sa intake ng water, kundi yung nasa paligid. Kasi yung mga katawan ng manok, lalo na pagka nakahanda na po yan, para po yan yung yung mga foam, sponge, ganun. Pag nailubog mo sa tubig, di ba, sinisip-sip agad, medyo ganun na po sila. So, yung manok, kaya yung mga nasa wild nga po, minsan konti lang uminom kasi matindi ang moisture sa paligid nila. Yung konting inom lang nila ng tubig sa bihira yung wala namang parating batis, di ba, sa mga lugar. Yung mga labuyo, kasi may mga labuyo dun sa bundok sa manuka namin wala namang batis doon na parati silang iinuman, pero nakakasurvive sila kahit hindi masyado umiinom ng tubig. Yun po yung kasi yung sa paligid. Yun po, ganun lang naman sa pag-control ng ng moisture dun sa sa non-aircon. Kung meron kayong pang taklob, mas maganda po. Ngayon,